Isipin mo ito, ka-amazing. Sa ilalim ng mga bundok ng Pilipinas, sa loob ng mga kuweba na hindi pa napapasok ng tao, at sa mga tunnels na itinago ng kasaysayan, maaaring may nakabaong kayamanan na nagkakahalaga ng trilyong piso. Mga baul na puno ng solid gold bars, mga gintong rebulto ng Buddha, mga kahon ng alahas at mahalagang artifact na ninakaw mula sa iba't ibang bansa sa Asia. Ang mga kayamanang ito ay sinasabing bahagi ng legendary Yamashita Treasure. Ang alamat na ito ay konektado sa Japanese general na si Tomoyoki Yamashita, isang kilalang commander ng Japanese Imperial Army noong World War II. Habang papalapit ang pagkatalo ng Japan noong 1945, may mga ulat na nagsasabing napakaraming kayamanan ang kanilang itinago sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ayon sa mga historians at treasure hunters, ang mga kayamanang ito ay itinago sa mga bundok, mga kuweba, mga underground tunnels, at mga lihim na vault na sinadyang isara gamit ang dynamite. Ang iba pang kwento ay nagsasabi na ang mga sundalong nagtayo ng mga vault ay pinatay upang walang makaalam ng eksaktong lokasyon. Hanggang ngayon, mahigit 70 taon na ang lumipas, ngunit patuloy pa rin ang paghahanap ng mga treasure hunters sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 Yamashita Gold Treasure Sites na pinaniniwala ang nasa Pilipinas. Mga lugar na sinasabing nagtatago ng isa sa pinakamalaking kayamanan sa kasaysayan ng mundo. Kaya mga ka-amazing, simulan na natin. Number 10, mga tunnel sa Baguio. Isa sa mga pinakakilalang lugar na konektado sa Yamashita Treasure ay ang Baguio City. Noong panahon ng World War II, naging mahalagang headquarters ng Japanese Imperial Army ang lungsod na ito. Dahil sa malamig na klima at matataas na bundok, ginamit ito bilang strategic military base ng mga sundalong Hapon. Ayon sa ilang historical records, maraming underground tunnels ang ginawa sa paligid ng Baguio. Ang ilan sa mga tunnels na ito ay matatagpuan sa mga bundok sa paligid ng lungsod. May mga treasure hunters na nagsasabing ang ilang tunnels ay may mga secret chambers, mga nakatagong vault, at mga sealed passageways. May mga ulat pa nga na may mga explorer na nakakita ng Japanese markings at symbols sa mga bato. Ang mga simbolong ito ay sinasabing ginagamit noon upang markahan ang lokasyon ng mga treasure vault. Hanggang ngayon, may mga tunnel sa Baguio na hindi pa rin lubusang na-explore. At ayon sa ilang treasure hunters, posibleng may mga kayamanan pa rin nakatago sa ilalim ng mga bundok na ito. Number 9, mga kuweba sa Mountain Province. Sa kabundukan ng Mountain Province, matatagpuan ang ilan sa mga pinakakomplikadong cave system sa bansa. Dahil sa napakaraming kuweba sa rehiyong ito, naging perpektong lugar ito para itago ang mga kayamanan noong digmaan. Ayon sa mga lokal na kwento, may mga sundalong Hapon daw na nakita noon na nagdadala ng mga mabibigat na kahon papasok sa mga kuweba. Pagkatapos noon, ang ilang entrance ng kuweba ay sinasabing isinara o pinasabog gamit ang dynamite. May mga explorer na naniniwala na may mga kuweba na hanggang ngayon ay hindi pa napapasok ng modern exploration teams. Kung totoo ang mga kwentong ito, posibleng may mga kayamanang mahigit 80 taon ang nakatago sa loob ng mga kuweba. Number 8, Caraballo Mountains. Ang Caraballo Mountains ay isa sa mga pinakaliblib na kabundukan sa Luzon. Dahil sa kapal ng kagubatan at hirap ng terrain, napakahirap maabot ang maraming bahagi ng bundok na ito. Ayon sa ilang treasure hunters, ginamit ng Japanese Army ang mga bundok na ito bilang secret storage area. May mga kwento tungkol sa mga lumang Japanese codes at symbols na nakaukit sa mga bato. Ang mga simbolong ito ay sinasabing ginagamit upang markahan ang direksyon papunta sa mga nakatagong treasure vault. Ngunit dahil sa paglipas ng panahon, maraming markings ang nabura, natakpan ng lupa o natabunan ng halaman. Dahil dito,
Marami sa mga treasure hunters ang naniniwala na ang tunay na lokasyon ng kayamanan ay hindi pa rin natutuklasan hanggang ngayon. Number 7. Mount Pulag Hidden Caves. Ang Mount Pulag ay kilala bilang isa sa pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Sikat ito sa mga hikers dahil sa tinatawag na Sea of Clouds. Ngunit bukod sa kagandahan nito, may mga alamat na nagsasabing may mga lihim na kuweba sa bundok na ito. Ayon sa ilang kwento ng mga lokal na residente, may mga sundalong Hapon na nakita noon na nagtayo ng underground storage chambers sa gilid ng bundok. May mga treasure hunters na nagsasabi na may bahagi ng Mount Pulag na hindi pa naaabot ng modern explorers. Kung totoo man ang alamat, posibleng may mga kayamanang nakatago sa ilalim ng isa sa pinakamagandang bundok sa Pilipinas. Number 6. Bamban Treasure Tunnels. Sa bayan ng Bamban, may mga lumang kwento tungkol sa tunnels na ginawa ng Japanese soldiers noong digmaan. Ang mga tunnels na ito ay sinasabing ginamit para sa pag-iimbak ng armas, pagtatago ng supplies, at posibleng pagtatago ng kayamanan. May mga residente na nagsasabing may mga lugar sa bundok kung saan may mga metal signs na nadedetect ng ilang kagamitan. May ilan ding treasure hunters na naniniwala na may mga sealed tunnels na hindi pa nabubuksan. Ngunit dahil sa peligro ng paghuhukay sa mga bundok, marami sa mga lugar na ito ang hindi pa rin napapasok. Number 5. Fort Santiago Underground Chambers. Ang makasaysayang Fort Santiago, isa sa mga pinakakilalang historical site sa Pilipinas. Noong panahon ng World War II, ginamit ito ng Japanese military bilang detention center at military base. Dahil sa dami ng underground chambers sa loob ng fort, may mga naniniwala na ginamit din ito bilang temporary storage ng mga nakaw na kayamanan. May mga kwento na may mga tunnels sa ilalim ng intramuros na hindi pa nabubuksan hanggang ngayon. Kung totoo ang kwentong ito, posibleng may mga kayamanang nakatago sa ilalim mismo ng isa sa pinaka-historic na lugar sa Maynila. Number 4. Kiangan, Ifugao. Ang huling taguan ng Yamashita Gold. Ang tahimik at napakagandang bayan ng Kiangan ay kilala sa makasaysayang pangyayari noong pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Dito sa Cordillera Mountains, isinuko ng Japanese general na si Tomoyoki Yamashita ang kanyang puwersa noong 1945 matapos matalo sa digmaan. Dahil dito, maraming historians at treasure hunters ang naniniwala na ang mga bundok sa paligid ng Kiangan ay maaring ginamit bilang huling taguan ng Yamashita Treasure. Ang lugar na ito ay napapalibutan ng matatarik na bundok, makakapal na kagubatan, at mga kuweba na halos hindi pa napapasok ng modern exploration. Sa mga huling buwan ng digmaan, umatras ang Japanese Imperial Army papunta sa Cordillera Mountains upang iwasan ang papalapit na puwersa ng mga Amerikano at Pilipino. Ayon sa ilang lokal na kwento, may mga sundalong Hapon na nakita noon na nagdala ng mga kahon at baul papunta sa mga kuweba sa bundok. Maraming treasure hunters ang naniniwala na ang ilang symbols ay mga decoy lamang upang iligaw ang mga naghahanap ng kayamanan. Bukod dito, ang Cordillera Mountains ay kilala sa mga komplikadong cave systems at mga lugar na mahirap marating. May mga kuweba sa rehiyon na napakalalim, may makikitid na tunnels, at may mga bahagi na maaaring gumuho anumang oras. Dahil dito, maraming treasure hunters ang hindi na ipinagpatuloy ang kanilang paghahanap sa lugar. Gayunpaman, hanggang ngayon, may mga explorer pa rin na naniniwala na ang mga bundok ng Ifugao ay maaaring nagtatago ng isa sa pinakamalaking bahagi ng Yamashita Treasure. Kung totoo ang mga alamat, posibleng may mga baul ng ginto at mahalagang artifact na mahigit 80 taon ang nakatago sa ilalim ng mga bundok ng Kiangan. At kung sakaling matuklasan ito balang araw, maaaring ito ang maging isa sa pinakamalaking treasure discoveries sa kasaysayan ng mundo.
Number 3, Clark Field Underground Bunkers. Ang dating Clark Air Base ay isa sa pinakamalaking military bases sa Asia noon. Ngunit bago pa ito naging base ng mga Amerikano, ginamit din ito ng Japanese Imperial Army noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Noong sinakop ng mga Hapon ang Pilipinas noong 1942, ginamit nila ang Clark bilang Strategic Command Center at supply base. Dahil dito, maraming underground bunkers at tunnels ang itinayo sa ilalim ng lugar. Ang mga bunkers na ito ay ginamit bilang storage ng armas, command headquarters at proteksyon laban sa mga air raid. Ayon sa ilang treasure hunters at historians, may mga tunnel sa Clark na hindi pa rin nabubuksan hanggang ngayon. May mga ulat pa nga na may ilang bahagi ng base na may mga sealed concrete chambers na tila sinadyang isara noong digmaan. May mga taong naniniwala na ang ilan sa mga chambers na ito ay maaaring ginamit bilang temporary storage ng Yamashita treasure. Ang dahilan kung bakit posibleng ginamit ang Clark bilang taguan ng kayamanan ay dahil sa lokasyon nito. Malapit ito sa mga daungan, mga airfields at mga pangunahing military routes. Kung may mga kayamanang dinadala mula sa ibang bahagi ng Asia, posibleng dumaan muna ito sa Clark bago ilipat sa mas lihim na lokasyon. May mga ilang treasure hunters na nagsasabi na nakakita sila ng lumang Japanese tunnel maps na nagpapakita ng mas malawak na network ng tunnels sa ilalim ng Clark. Ngunit hanggang ngayon, marami sa mga tunnels na ito ay nananatiling nakatago at hindi pa rin lubusang na-e-explore. Number 2, Wawa Dam Caves, Rodriguez, Montalban, Rizal. Sa silangang bahagi ng Metro Manila, matatagpuan ang bayan ng Rodriguez, na mas kilala ng marami bilang Montalban. Sa lugar na ito matatagpuan ang makasaysayang Wawa Dam, isang lumang dam na itinayo pa noong panahon ng mga Amerikano at ginamit bilang water supply ng Maynila noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Ngunit bukod sa kasaysayan nito bilang isang dam, ang lugar na ito ay matagal nang inuugnay sa mga kwento ng Yamashita treasure. Ang Wawa Dam ay mapapalibutan ng matataas na limestone cliffs at mga bundok na puno ng kuweba. Sa panahon ng World War II, ginamit ng Japanese Imperial Army ang mga bundok at kuweba sa Montalban bilang mga military hideout at defensive positions. Ayon sa ilang historians, may mga bahagi ng bundok na ginagawang underground storage areas, military bunkers, at mga tunnels na nagdudugtong sa iba't ibang kuweba. Dahil sa natural na istruktura ng mga bundok sa lugar, napakadaling magtago ng mga kagamitan at supplies sa loob ng mga kuweba. Sa mga huling buwan ng digmaan, habang papalapit ang mga puwersa ng Amerika sa Maynila, umatras ang ilang Japanese soldiers papunta sa mga bundok ng Rizal. Ayon sa ilang lokal na kwento na ipinasa mula sa matatandang residente ng lugar, may mga sundalong Hapon daw na nakita noon na nagdadala ng mabibigat na kahon papunta sa ilang kuweba sa bundok. Ang mga kahon na ito ay sinasabing mabibigat na tila puno ng metal, dinadala ng ilang sundalo ng sabay-sabay, at inilalagay sa loob ng mga kuweba bago isara ang entrance. May mga treasure hunters na nagsasabi na may ilang kuweba sa paligid ng Wawa Dam na may mga kakaibang palatandaan, tulad ng mga pader na tila gawa ng tao, mga lagusan na parang hinukay o pinalawak, at mga bato na tila ginamit upang selyuhan ang mga entrance. Number 1, Corregidor Underground Tunnels. Posibleng Yamashita Treasure Vault sa bungangan ng Manila Bay. Matatagpuan ang makasaysayang isla ng Corregidor, isang lugar na may napakalaking papel sa kasaysayan ng Pilipinas noong World War II. Ang Corregidor ay kilala bilang isa sa pinakamahalagang military fortress sa Pilipinas noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Sa loob ng isla, matatagpuan ang napakalawak na network ng underground tunnels na kilala bilang Malinta Tunnel. Ang tunnel complex na ito ay itinayo noong panahon ng mga Amerikano upang magsilbing military headquarters, storage ng supplies at shelter laban sa mga pambobomba.
Noong sinakop ng Japan ang Pilipinas noong 1942, ginamit ng Japanese Imperial Army ang Corregidor bilang isa sa kanilang strategic military bases. Dahil sa dami ng underground tunnel sa isla, maraming historians at treasure hunters ang naniniwala na ang Corregidor ay maaaring ginamit bilang temporary storage site ng mga kayamanan ng Japanese Army. Ayon sa ilang historical accounts at treasure hunter stories, may mga sundalong Hapon daw na nagdala ng mga kahon at baul sa loob ng ilang tunnel sa isla bago matapos ang digmaan. Ang mga kahong ito ay sinasabing naglalaman ng gold bars, gintong rebulto, mahahalagang artifact, at mga alahas na ninakaw mula sa iba't ibang bansa sa Asia. May ilang kwento pa nga na nagsasabing ang ilang bahagi ng tunnel sa Corregidor ay sadyang isinara o pinasabog upang hindi ito matagpuan. Ang ilan sa mga tunnel sa isla ay may makakapal na concrete walls, sealed doors at mga lagusan na hindi na muling binuksan matapos ang digmaan. Dahil sa pagiging historical site at military reservation ng Corregidor, hindi basta-bastang pinapayagan ang malawakang paghuhukay sa isla. Gayunpaman, hanggang ngayon, patuloy pa ring umiikot ang mga kwento tungkol sa posibleng mga Yamashita treasure vault sa ilalim ng isla. Dahil sa lawak ng Malintat Tunnel at sa dami ng underground passages sa Corregidor, naniniwala ang ilang historians na maaaring may mga bahagi ng tunnels na hindi pa ganap na na-explore hanggang ngayon. Kung totoo ang mga alamat na ito, posibleng may mga baul ng ginto at mahalagang artifact na mahigit 80 taon ang nakatago sa ilalim ng isla ng Corregidor. At kung sakaling may matuklasan balang araw sa mga tunnels ng Corregidor, maaaring ito ang maging isa sa pinakamalaking treasure discoveries sa kasaysayan ng Pilipinas. Hanggang ngayon, ang Yamashita treasure ay nananatili na isa sa pinakamalaking misteryo sa kasaysayan ng Pilipinas. May mga taong naniniwala na ito ay totoo. May iba naman na nagsasabing isa lamang itong alamat. Pero isang bagay ang sigurado. Ang Pilipinas ay puno ng mga bundok, kuweba at tunnels na maaaring nagtatago pa rin ng mga lihim ng kasaysayan. At sino ang nakakaalam? Baka sa ilalim ng isa sa mga bundok na ito, nakatago pa rin ang pinakamalaking kayamanan sa mundo.